how to say it to you, but today I think we have to really talk about separation process. We really need to involve lawyer. Nagpapapansin yan eh. Maninipa yan sa akin eh. Pag nag-cellphone ako, Jack is always been like that. Oh, hello? Do you want mommy to talk to you? So, I need to clean my Jack. Mommy need to clean my MacBook. But first, mommy need to do my hair. Yes? So I need to clean my MacBook because it's been so dirty. If you want a very nice kanang laptop dito, if you're planning to buy a laptop or MacBook, this is very worth it. Ano? It's a little bit pricey, but it's really nice. You will never regret having Apple brands. I really love MacBooks and Apple brands because they're nice. Oi. So today, mommy will clean this one. Are you gonna help mommy? You gonna help mommy clean my laptop? Or no? Or you will just relax? Ow! Wow, very strong. Very strong. I have this laptop for, I don't know if, no, MacBook. I have this MacBook for 5 years, I think. And what that one? You have some stars in your eyes. Say good morning, titas. Good morning. Oh. JJ's awake. I'm changing Jack. So this is what Jack wear. Pampers. Pampers for Jack Lubot. Jack. We are using Pampers at the moment because it's very soft for the bum of the baby. And it doesn't irritate his skin. Jack is happy. I think it's better buying man yun ay that nappy because it's soft siya ba. Hindi siya alam nyo na, he doesn't have rashes when he's using this one. Hindi pula yung lubot. Jack. Jack, no? Hoy, happy ka na si baby. Uy, Superman superhero. Oh. You like a Superman superhero. Did you? Show me your eyes. What's the color of your eyes? What is it? What video? The one that you sent to Daddy. Oh. I just, a baby, a bicycle. This one will help Jack to poo. Okay. Ilang weeks na siya, wala naglibang. Baho na utot. Baho na utot. Yes. And then we saw Jack had lots of poo-poo. Yes. Jack poo-poo a lot of poo-poo. This is Jack's bed. Oh. This is Jack's bed. Very dirty. Very dirty na bed. Change nappy. It's Pampers. There. Why you said Ayan pala yung pangalan, oh.
Pampers. Mom, you cleaned it? Yes, I cleaned that MacBook. Patitin. Bum bum. Bam bam. Palaututog. Palaututog. Bibi palaututog. Yeah. What Jack's face? Hey. I'm just wet Did you now. suck your hands, Jack? Mommy. Amuta. Ay. Amuta. Amuta. Oh. Good morning. We get the muta. Amuta. Talk Dabi. Say hello. Hello. Ut ut. Are you happy? Huh? Happy ka? Ah. Amuta. 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 Muta. Hindi. Muta. Oh. Ay! Cocofanto elefanto. Cocofanto elefanto. Happy? Happy! Happy! Happy? Happy? Wow! Wee! Woo! Si Jennifer, tulog pa rin. Kasi kagabi mga 11 o'clock na siya natulog. Sila dalawa ni Jessica. Kaya hanggang ngayon, tulog pa rin siya. Magpanit, ano lang ako nito. So, tawagan niya na eh. Ano gang Tagalog ng magpanit? Basta magpanit ako niyan. Papakain ko si Jessica ng cereal. Ito yung umagahan ni Jessica. Ayan. From Morrison's na cereals. Lami kayo ang kuan. Masarap yung mango nila doon sa Morrison's. Kaya matamis siya. Para siyang Philippines na mangga. Jenny! Ay, alam ko na. Kaya nag-wild yan siya mga 3, 4 o'clock paggabi. I don't know. Every night na yan siya nagwa-wild. Jennifer. Kaya yun hindi pa nagising. Ayan na siya. Pababa na. Morning? Why are you crying last night? What's happening? It's like every night you've been crying all the time. Like 4 o'clock, 3 o'clock. I'm wondering what's going on in your brain. What's happening, Jenny? What happened to you last night? Why are you crying? Huh? You don't know?
our fridge needs cleaning. We have here braces. Ito yung ginagamit ko na bread for toast. Kay early every morning, si Jessica at Jenny. Either cereal or toast yung kinakain nilang dalawa. So, I'm making toast for Jennifer. And they have some mangoes. And cereal for Jessica. I-fix ko lang muna yung aking buhok. Para naman tayong akwak-wak dito na. Wala talupad. Okay na? Ay! Nag-shade pala ako ng aking kilay. Ayan, okay. Kinunan ko ito kagabi. But I think there's still some eyeliners in my kilay. Ayan. So, ganun. Pinalipad ko. At mamaya magkilay ako. I-shape ko siya ng tarong. Kay magbalik alindog na ako soon. Ay, sobrang taba pa din naman ako. Pero, it's fine. I'm trying my best for my health and wealth. Health and wealth. For my mental health na sometimes I shouldn't overthink a lot because I'm just kuan. Ako lang yung naghihirap pag overthink ako. I won't do and I won't expect anything para hindi na ako mag-expect kay too much. Pag too much yung aking expectation, doon na ako mag-start na ma-stress kay parang hindi nangyayari yung aking ini-expect. Ganun. Ang aming sahig, sobrang dikit. Can you hear it? Nadidinig nyo ba pag naganon ako? Yan. I don't know kung ano yung gagawin ko dyan. Bakit siya ganyan? Nilinis ko naman yan kahapon. We are using Lorpak. Kung nandito kayo sa UK, try nyo ito na brand. Very ano siya. Maganda siya na brand. I don't know kung meron yan ito sa Pilipinas. Slightly salted. Yan lang. Very parang nag-open ng iPhone. Very satisfying. But someone's walking slow. I can't help them because it's only 1 second. No. Okay. Oh, now I walk fast. Dude, I can walk fast now. Fulton, dude, I can walk fast now. Fulton. Next, it is Everybody eat your breakfast! Jenny. It is Jenny. I think it's Hey, why you're not listening to me? Will you please put your iPads down? Here. Put it down, please. Asa man mo? Where's your table? Why did you put it outside? Diri, be. Diri. I'll clean the table, be. Okay. Here. Toast. And mango. And the mango? Yeah. Dito sila kumain sa sahig. Okay, wala kaming table. We don't have space. Ang bahay is all occupied. There's bicycle everywhere. Ang bata natulog. Ang kanilang scooter, iwan ko itong bahay namin. Uy, I think I have to clean up this house because it's so messy. You like your breakfast? Can you say thank you, Mommy? You're welcome. Okay, why are you like that? this time I want you. Like it's my Si Jack, tulog na
Naon ang bata. Oh, lamiking kumingking. Oh, hugaw kay nayang habol. Okay, gabi na dito. Meron akong box doon. Kailangan ko yung i-unbox in the next following vlog. Ano to siya? Yung... Ayan. Amana high chair 2-in-1. Yan yung in-order ko. Kay Jack. But I'll unbox it next time. Ito yung aking i-share sa inyo na kuan. Na based on my research, meron akong na-search. Ganito pala yung mangyayari pag mag-separation process kayo mag-asawa. So, asan na ba yun? Ito, kung kasal kayo or married, paghihiwalay, hindi pa divorce. Kung kasal kayo or married, paghihiwalay, so, hindi pa divorce. Pwede kayong maghiwalay ng tirahan kahit hindi pa legal yung hiwalayan ninyong dalawa. Pwede kayong gumawa ng separation agreement, kasulatan kung paano hahatiin ang gastos ng mga anak, utang at ari-arian habang magkahiwalay na kayo. Ganyan pala dito yung rules nila sa UK. I don't know sa Pilipinas kung ganyan din ba yung rules. Teka lang, bugkusan ko muna yung aking buhok. So, whole day, nandito lang kami sa bahay today. Marami akong nagawa dahil I haven't been using my cell phone for a long time. So, ngayon lang ako naghawak ng cellphone. Kanina, nag-alaga lang ako ng mga bata. Tapos, naglinis ako ng bahay. So, yun yung first. Ang pangalawa is judicial separation, legal na paghihiwalay, pero hindi divorce. Marami palang kind of divorce separation, no? Akala ko isa lang. Dito pala, madami. Kung ayaw mo pa mag-divorce pero gusto mo ng legal arrangement, pwede mag-apply ng judicial separation. Legal pa rin kayong kasal pero hiniwalay na kayo ng korte at hiniwalay ng korte ang inyong finances at responsibilidad, no? Daghan kay kuti, no? Sa Pilipinas pag magbulag kayo, bulag diretso, oy wala magbahin na kayo, mga kaguran, mga lutuan. Dito maraming mai-involve. Tapos 3, kung divorce na talaga, ganap na pagwakas ng kasal, pwede lang mag-file ng divorce kapag 1 year na kayong kasal. Oh, di ko alam yan, no? Gamit na ngayon ang no-fault divorce, kaya hindi na kailangang sisihin ng isa't isa sa proseso. Grabe, no? Dito pala, ganyan sila Tapos kung mag-apply kayo online, meron kayong babayaran na amount, tapos hintayin ng 20 weeks, saka mag-apply ng conditional order. Pagkatapos ng 6 weeks, pwede ka na mag-apply ng final order. Ito na ang official na pagwawakas ng kasal. So, okay lang pala dito. Sa Pilipinas kasi wala tayong divorce. Dito is iba-iba yung meron silang separation, meron silang iba't ibang klase separation. Sa Pilipinas is wala. Dito din kung live-in din sila. Dito, ang rules din nila, pag live-in lang kayo, tapos mayroong ari-arian, halimbawa, mayroong ari-arian yung napangasawa mo, mayroong ari-arian yung lalaki before kayo nag-live-in. Kahit live-in lang kayo, hindi kayo kasal, you are entitled. Kaya pala yung mga kalalikian dito, hindi sila basta-basta magdasmag, mag-live-in partner. Kay, hoy, pag magulag kayo, yung napundar niya, iwan ko if kanyan pa rin ba until now, yung napundar ng lalaki is hati na kayo pag naghiwalay kayo, kahit wala kang napundar. I don't know kung ngayon. So, basahin ko to. Kung live-in lang, hindi kasal pa, walang legal na process na paghiwalay, hindi kailangan ng divorce o judicial separation. Pero kung may shared na bahay, nakarenta or mortgage, may mga anak, may shared na utang or bank, dapat gumawa pa rin na malinaw na kasunduan, lalo na kung mayroon kayong anak. Pero, iba na siguro ang rules ngayon. Kung may anak kayo, kung hindi kayo magkasundo, pwedeng mag-meditation muna. Kung kailangan, pwedeng humingi ng child arrangements order sa court. Tapos, ito yung legal na hatol tungkol sa custody or visitation at iba pa. Mahalagang paalala, may tulong gaya ng legal aid kung mababa ang kita. Laging i-document ang mga nakapagsunduan. Visit this website.
ganyan yung maganda dito. Kasi last time, di ba sabi ko sa inyo na maghanap kami ng bahay. Dito kasi, once na maghiwalay kayo, hindi ka maghihirap na kanang may nagsabi kasi sa akin ang kuan ko daw kanang parang arisgada daw ako ba maghiwalay-hiwalay, wala naman daw akong trabaho, paano ko buhayin yung mga bata. Dito, once you are in favor sa kanilang kuan sa, di ba, paghihiwalay, tutulungan ka ng government, hahanapan kanila ng bahay, bibigyan kanila ng monthly allowance. Wala kang problemain. Oy, pag kayo maghiwalay, may magpapalihas sa ating Pilipinas, maghiwalay kayo, wala mong pakialam ang government sa inyo. Meron magpatulong ka ng government, wala mong tutulong sa iyo dito kasi yan yung maganda lalo na mayroong mga anak na British. Tapos marami kang anak, hindi mo kayang suportaan yung mga bata. Pupunta ka lang sa mayroon kang pupuntahan na mag-file ka ng mga case, mga ganito dapat gusto mong patulong. Ganito yung i-explain mo lahat, tapos tutulungan ka nila. Kahit nga si Bayaw, kahit yung, kaya marami pumupunta dito na mga hindi taga dito dahil alam nila yung benefits na makukuha nila. Grabe ang daming mga advantages na makukuha dito na kahit hindi ka magtrabaho, okay lang kasi meron kang pera na bibigay ng government. Yung mga taxpayer kasi nila, sila yung nababayad, which is, dati is na ano sila na parang unfair bitaw sa mga British people. Tapos yung mga tax kasi napupunta yan sa mga tulong sa ibang, yung mga refugee dito, ganyan. Pero pag married ka naman sa British, tapos may mga anak kayo, kung magkahiwalay man kayo or mag-separate man kayo, tapos hindi kaya ng babae, pag mayroon lang mga sapat na mga evidence, yung alam niyo na sa mga korte-korte, alam, hindi ako marunong sa kuan, hindi ako bright sa kanilang mga rules, kaya hindi ko sinadihan lahat. Pero bibigyan ka ng government ng kahit nga kung mag-stop, halimbawa mag-stop yung kayong dalawa, wala kayong trabaho, pwede kayong apply. Tapos kung mag-run kayo sa kuan, bigyan kayo ng kuan, monthly. Si Bayaw is same. Dahil nagkasakit si Bayaw, he's not able to work. Tapos wala siyang income. Yung kanyang bahay is ang government yung nagbabayad ng rent. Wala siyang binabayaran na rent sa bahay ni Bayaw. Tapos wala siyang inaalala na monthly income dahil 500. Iwan ko kung magkano ang monthly. Pero madaming mga tao dito na sinusuportaan ng government. Kaya abot kami sa point na ganyan ni Wayne. Wala mo pala si Inday Iljen dahil wala naman ng trabaho. Paano niya buhayin yung mga bata? Hindi. May makukuha sa government. Tapos siya, he is kanang i-require sa kanya na dapat meron siyang support sa bata, ganito, ganyan. Meron silang mga law, very strict dito pagdating sa mga ganyan. Pag maghiwalay, maraming ma-involve. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, pag maghiwalay kayo, wala. Pag-ialam ang government sa inyo, saan ka man maghanap ng makatulong sa iyo na magbibigay ng bahay, magbibigay ng monthly allowance, wala man ganyan sa atin sa Pilipinas. But I think it's slowly changing. I hope na mayroon ng mga ganyan sa Pilipinas. Kasi sabi nila mayroon na daw mga 4-piece, mga ganon. Sinong nagtatanggap sa inyo ng 4-piece? But anyways, yun lang yung i-share ko. Binasa ko lang sa inyo dahil meron kasi nagsabi sa akin na kanang sometimes there's a lot of people going to my personal messages on Facebook na magsasabi sa akin na hindi, Iljen, dapat mag-separation process na lang. Kung hindi na kaya i-fix yung mga problema, dapat mag-separate na lang kayo. Kaya what's the point of staying together if you are not even talking? Kung hindi naman kayo okay dalawa, ganun yung mga sinasabi. So, na-curious ako kung ano yung mga rules at ano yung kailangan dapat gawin, ano yung ginagawa ng iba, ano yung mga rules dito sa UK, madami silang mga rules. And kung dadating sa mga point na mga ganyan, hindi problema yung mama dahil lalo na yun na nga, paulit-ulit, balik-balik tayo sa, yun, hindi ka problema sa lahat-lahat. Pero, pag alam nila na once you have income, i-assist ka nila na, meron kang income, dapat ganito lang ibigay sa'yo. Pero pag ang nanay na wala talagang income, walang trabaho, i-assist nila kung anong level ng mga expenses ninyo siguro. Hindi ko alam kasi hindi ko pa naman na-try. Gusto nyo bang i-try ko? Parang laman natin lahat. But anyways, yun yung maganda dito. Kaya, once you are citizen, you are entitled. Once you have a British kids, you are entitled to have ganyan na nga. Pero kahit nga hindi pa ako citizen, hindi ko pa alam kung ano yung result ng aking citizenship. I hope by this month or this next month, kung malalaman, hindi ko pa alam. But,
kahit hindi pa ako citizen, tapos merong mga anak na British ka ng passport holder, kahit hindi pa ako mag-depend sa marriage namin, okay talaga. Kasi ganun. Kahit yan, yung pag-apply ng visa ko, madali lang si Jessica. Kay British, naman siya, holder ng passport. Ako na lang ang iniintay. Pero yung dalawa, automatic kasi si Jessica at si Jack at si Jenny. So, ito yung ginawa namin kanina ng mga bata. Naglinis ako dito. Nilinis ko yan dyan. Kaya di ba kita nyo dati ang dami mga lagay dyan. So, ngayon, ang natira na lang is yung Nintendo. Yung charger na Nintendo nila. Lahat ng mga nandito, wala na. Yung dati, puno-puno to dito ng mga, kasaba sa TV. Ito, box to siya dati. As in, lahat ng mga clutters dyan, kinuha namin. Yan yung mga Nintendo nila na mga remote control Nintendo. Nak, is this Nintendo? No, Xbox. This one's Xbox. Yan no, Xbox. Yan na sila naglalaro sa TV sometimes. And this one is Jessica's Nintendo and Jenny's Nintendo. Ayan oh, Nintendo Switch. So, dito ko nilagay. Para pistulo. Okay na yun dito. Ang nandyan lang is mga bike. Yung mga clutter dyan ng vacuum namin sira na gusto ko magbili ng bagong vacuum. Ito yung Nintendo Switch. Yan oh. Nintendo Switch. Jessica at Jenny. So, wala nagagamit at the moment kay meron ko, merong bike, yan ko. Tapos, meron ako nilagay dito. Nung pumunta kami sa city, nabili diba ako ng mat. So, nilagyan ko ng mat. Kaya sometimes si Jack, dito kami naghihiga-higa. Kanina, dito ako nakatulog kanina sa sala. So, ito yung mat. Maganda itong mat na to eh. Gusto ko sana puti kasi wala silang puti. Cream lang yung nandito. At yan, nagawa na naman sila ng kalat. So, yan. The vacuum is very messy. It's been 4 years. I think it's nearly broken na yun na siya. Ang dalawang bata na dito. Say hi! Jessica at si Jenny naglalaro. Enough na iPad di ka mag-sleep na ta. So, yun yung aking chika. Si Jack natulog na. Nandun na sa taas. Dito, naghugas na ang plato. So, aakyat na ako ang dalawang. Tanaw pa to sila TV. Si Jack nag-sleep na. Ang bait ni Jack today dahil punong-puno kasi yung aking tutoy ng gatas dahil kumain ako ba ng papaya. Ayan, tulog na siya. Mahimbing na yung tulog niya. Kanina pa yan natutulog eh.